Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong video posted by Pinas Update. Si Auntie Claire natin napikon na naman dahil sabi niya, nung hindi nagpipakita ang Pangulo, pinipintasan ninyo. Ngayon nagpakita na siya, puros pa rin kayo puna. Pinta. Ano ba? Saan nyo gustong lumagar ang Pangulo? Auntie Claire, ang pikon, talo. Pakinggan natin siya. Ulit. Kapag hindi nakikita ang Pangulo, hinahanap, sasabihin may sakit, sa ospital, kung ano-ano. Ngayon nagpapakita at nagbibigay ng ulat sa bayan, pipintasan niyo pa rin. Saan niyo gustong lumugar ang isang Pangulo, katulad ni Pangulo Marcos Jr.? Ang mahirap po kasi sa atin ngayon, puro tayo pintas. Pintas. Puro tayo puna. Ayusek, follow-up lang po kapapasok lang ng statement ng Makabayan Bloc. Talking about the response of the administration dito sa nagaganap po ngayon sa Middle East. They say, we also criticize the Marcos administration's response, which has been reduced to being an announcer of possible rollbacks, targeted subsidies, and limited programs, while failing to deliver substantial relief commensurate to the crisis. Sabi po nila, the government appears to be stepping back from urgent measures such as removal of the excise tax. So, ano pong response natin sa sinabi po ng Makabayan Bloc? Ang mahirap po kasi sa atin ngayon, puro tayo pintas. Pintas. Puro tayo puna. Pero parang wala nagagawang solusyon. Wala naman talaga. Ang administrasyon na ito, ang siyang nag-iisip kung anong pwedeng gawin. Well, of course, meron tayong ibang mga mababatas na nagbibigay ng suwestyon at yan naman po ay tinatanggap ng Pangulo. Pero para sabihin na walang ginagawa para maibsan ang nararamdaman natin dito sa krisis sa Middle East, ito po ay napakalaking kasinungalingan. Kapag hindi nakikita, uulitin ko po ulit, kapag hindi nakikita ang Pangulo, hinahanap, sasabihin may sakit, sa ospital, kung ano-ano. Ngayon nagpapakita at nagbibigay ng ulat sa bayan, pipintasan niyo pa rin. Saan niyo gustong lumugar ang isang Pangulo, na katulad ni Pangulo Marcos Jr.? Hindi naaapektuhan ang Pangulo sa anumang kritisismo na walang basihan. Ang Pangulo po ay patuloy na magtatrabaho para sa taong bayan, hindi para dun lamang sa mga pumupuna ng walang basihan. Kapag hindi nakikita ang Ay, nako. Auntie Claire, ang isang public officer, kasama sa kanyang tungkulin yung punain. Normal yan. May desisyon na ang Supreme Court niyan. Alam nyo naman, dahil abogada kayo eh. Those who are in government should not be onion-skinned. Huwag kayong maging balat sibuyas. Kung pinupuna kayo, tanggapin ninyo dahil that's part of democracy. Una, yung pagpuna ng Makabayan Bloc. Agree ako dun. Nagiging reporter na lang ang Pangulo eh. Wala na bang ibang maitulong ang Pangulo kaysa mga kababayan? May i-report ako sa inyo. Hindi na namin kailangan yun dahil alam na namin na ipopost na. Huwag nyo nang sabihin, bababa ang krudo ng 20 pesos. Alam na namin yun dahil ang daming sources ng information. Hindi na yun trabaho ng presidente. Ang problema sa presidente natin, gusto niyang maging mabango. Gusto niyang may pakita na may ginagawa siya. Hindi. Kung gusto niyong mahalin kayo ng taong bayan, kayo sa palasyo, sa Office of the President, ang presidente mismo, tanggalin niyo na ang excise tax. Ayun, mararamdaman namin ang tulong. Kailan kung ang ginagawa lang ng Pangulo is mag-report, mag-vlog, mag-announce, wala yun. To me, baliwala. Useless. Kaya kahit ako, susuportahan ko yung Makabayan Bloc sa kanilang posisyon na walang makabuluhang tulong na ibibigay ng Administrasyong Marcos
sa naghihirap na Pilipino ngayon. Yung ayuda, anong tulong yung ayuda? Band-aid lang yan. Wala pang isang linggo, ubos na yung pinaayuda nyo. Magugutom na naman ang binigyan nyo. Kung gusto nyong tulungan ang taong bayan na naghihikaos, tanggalin nyo na ang excise tax, tanggalin nyo muna ang VAT. Oh, nagalit na si Congressman Rufus Rodriguez sa hearing sa Kamara. We hold the President accountable of the sufferings of the Filipino people. Ang galing ni Congressman Rodriguez. Saluduhan natin si Congressman Rodriguez. With emotion, talagang I can feel his sincerity nung nagagalit siya sa hearing sa Kamara. Kahapon ba yun? Bakit hindi pa nag-effect na yung batas? April 9, nag-effect na. Dapat nung April 9, tinanggal na yung excise tax. Bakit? Wala pa rin. Oh, binilang niya. April 9, 10, 11, 12, 13. That was kahapon. 5 days nang na-delay. Every day na dinedelay nyo ang excise tax, dinadagdagan nyo ang kahirapan ng taong bayan. Parang Congressman Rufus Rodriguez din ako. Auntie Claire, kung gusto nyo na purihin o maramdaman ng taong bayan ang tulong ng gobyerno, yung importante ang iyang tumbukin. Ang ginagawa kasi niya, papitsi-pitsi. Announcement. Hindi naman trabaho ng presidente mag-announce ng pagbaba ng presyo ng petrolyo. That's unprecedented. Sabi nga ni Mr. Ted Pailon nung ano ba yung in-announce niya, oh, mga kababayan, mayroong pautang ng SSS, samantalahin nyo na ito, kaysa yung mabiktima kayo ng 5-6. Trabaho ba yun ng presidente? Oh, paulit-ulit niyang ginagawa. Nagre-report. Sabihan nyo ang Pangulo, huwag nyo na siyang pariportin. Trabaho mo yan, Auntie Claire, ang mag-report ng mga pagbaba ng presyo, hindi trabaho ng Pangulo. Oh, yun. Tungkol sa kanyang kalusugan, porke pa nagpakita na kayo ng video na malusog siya, naniniwala na kami? Never. Dahil ang mga video ninyo pwedeng gawin nyo ng AI. Magpakita kayo ng official medical bulletin bago kami maniwala. Kasi ang mga doktor hindi magsinungaling tungkol sa kalagayan, kalusugan ng Pangulo. Kung ikaw mismo, Auntie, kung ang Pangulo mismo nagsasati na magaling na ako, I'm sorry, hindi ako maniwala. Maniwala ako sa mga doktor. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Natagaan na mo og yero. So mag-atop na ni siya karon. So mao na ni ang iyang atupan karon ni Kuya sa natagaan na mo og yero. Patindog siya og balay. O karon humanag yun sa pag-atop ang among gihatag nga hero sumo na ni. Kuan na gyud kanang nakaatop na gyud ang mga tawo nga gitabangan sa yero. So dili na gyud sila ulanan ani. Sa Ginoo ug sa nagtabang sa sin nga dili na may maulanan
kay nailisda na among sin nga buslot sa bag-o. So dako kayo mong pagpasalamat sa labaw makagagahom Mm. o sa naghatag sa sin. Dili pa gid mi kapalit sa sin tungod kay wala mi kwarta nga ikapalit ug wala nagtabang sa sin dili pa gid mi makaatop. Oh, so salamat kayo ya. Salamat kayo.